Inapi-api ang isang 6 na taong gulang na bata, isa palang mayaman at dalubhasa sa agham sa kanyang parallel world. Episode 3, ang unang alay at ang nawalang literatura. Sa loob ng malawak at tahimik na silid-aklatan, dahan-dahang naglalakad si Liam sa mga pasikot-sikot na pasilyo. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw mula sa isang pamagat patungo sa iba, hindi lamang basta nagbabasa, kundi masusing sinusuri ang bawat impormasyon na maaaring makatulong sa kanya. Bagamat maraming ibang bata ang naroon na abala sa pagbubuklat ng mga pahina, si Liam ay tila nasa ibang mundo. Ang kanyang anino ay humahaba sa ilalim ng ilaw, habang siya ay tahimik na gumagalaw. Sa pagitan ng matatayog na estante ng mga aklat, tila isang dayuhan na nagmamasid sa mga kayamanan ng bagong mundong kanyang ginagalawan. Habang siya ay nagmamasid, nahagip ng kanyang paningin ang isang babaeng abala sa kanyang ginagawa. Ito ay si Dr. Elena Santos, na nakayuko sa ibabaw ng mahabang mesa habang pinag-aaralan ang mga lumang manuskrito at mga papel. Sa harap niya ay isang detalyadong drawing o sketch ng isang sinaunang simbolo na kahawig ng mga sagisag ng mga Nephilim. Dahan-dahang lumapit si Liam, nagpapanggap na tila naghahanap ng pambatang kwentong aklat. Ngunit kahit nakayuko at nagtatanong, ang kanyang mga mata ay nakapako sa misteryosong glyph sa harap ng dalaga. Napatingin si Dr. Elena sa maliit na bata. May kakaibang talas ang tingin nito, kaya't tinitigan niya ito ng mabuti, puno ng pagtataka kung bakit tila interesado ang isang musmos sa ganitong uri ng sinaunang pagsusulat. Makalipas ang ilang sandali, habang nagtuturo si Dr. Elena sa isang maliit na pangkat ng mga mag-aaral, binanggit niya ang tungkol sa isang nawawalang literatura. Ayon sa kanya, ito ay mga akdang naglalaman ng mga kwento tungkol sa mga higante at ang kanilang mga makabagong imbensyon na tila agham mula sa hinaharap, ngunit sadyang tinanggal at binura sa mga talaan ng kasaysayan. Sa malayo, nakikinig ng mabuti si Liam. Sa kanyang isipan, tila nagkaroon ng malinaw na koneksyon. Ang mga sinabi ni Elena ay akmang-akma sa mga alaala at kaalaman niya tungkol sa sibilisasyon ng mga Nephilim mula sa Terra 2. Biglang nagbago ang tanawin. Isang sulyap sa nakaraan ang bumalot sa isipan ni Liam. Sa mundong Terra 2, makikita ang anyo ni Dr. Alistair Thorne na nakatayo sa loob ng isang lihim at sagradong silid. Sa harap niya ay isang hologram na nagpapakita ng mga sinaunang simbolo at kasulatan ng mga Nephilim. Ito ang mga propesya na nagbabala tungkol sa paparating na pagbagsak ng kanilang sibilisasyon at ang matinding panganib na dulot ng paghahalo ng dalawang magkaibang daigdig. Isa sa mga babala ay ang tungkol sa isang kaluluwang nahahati at nakatira sa dalawang magkaibang dimensyon, isang mabigat na pasanin na kailangang harapin. Ang mga imahe ay puno ng hiwaga at lalim na nagbibigay linaw kung bakit napakahalaga ng kanyang misyon. Nang sumapit ang gabi, nanatili si Liam sa paligid ng aklatan, nagtatago sa isang sulok. Gamit ang mga piyesa at kagamitang nakuha niya, nakabuo siya ng isang simpleng kagamitan. Mabilis nito itong ikinonekta sa wifi ng lugar at sa isang lumang computer. Sa maliit na tabing, unti-unting lumabas ang mga nakakubling impormasyon, mga nakakudigong talaan, at ang tinutukoy ni Dr. Elena na nawawalang literatura. Habang sinusuri ang mga ito, may napansin si Liam. Ang mga simbolo at lokasyon ay unti-unting nabubuo, tila mga piraso ng isang malaking palaisipan na bumubuo sa isang mapa. End of episode 3.